Good morning po sa ating lahat. Good morning. Start na po tayo, brothers and sisters. Anay natin yung palakpakan muna natin yung yung Panginoon para sa buwan. Amen. Bago po tayo mag-start, ano mo natin, samahan mo muna ako at damin muna natin yung presensya ng ating Panginoon. Manalangin mo tayo. Yes, Lord, hallelujah. Lord, ang manang makapangyarihan sa lahat. Tumuli kami narito, Panginoon. Kapasalamat, Panginoon, sa mga pag-iingat mo po sa amin, sa aming mga pagkilos, sa aming mga buhay. Maging sa umaga, sa aming pag-gising, Lord, Father God, kami nagpapasalamat dahil po ginagabay mo po kami, Panginoon. At sa aming pag-gising sa umaga, Panginoon, ikaw po lagi yung inuuna namin, inaalala, Lord, Father God. Kaya po, Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. Sa mga binibigay mo mga lakas, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid at mga kaibigan, o mga kamag-anak, Lord, Father God. Salamat po muli, Panginoon. Ikaw po yung gumigit na po sa aming mga buhay. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po natin. Sige po, buksan po natin ang aming Biblia po sa Roma po. Samahan niyo po ako sa Roma chapter 12 verse 10. Sa Roma chapter 12 verse 10 po, ang sabi po rito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at paragaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapalaga nila sa inyo. Amen. Yun na po yung verse na yun. Salamat po sa pagkakabasa po ng ating binigay po sa atin ng Panginoon. Sinasabi sa Roma, sa talatang ating pinasa, ang tungkol sa mga kakayahang binibigay ng nanggagaling sa ating Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. At kung paano nila ito gagamitin para sa kapakanan ng iba. Ayun po. Ayun, pag nagtuturo po tayo, hindi lang po yung nagiging masaya po tayo, kundi yung isipin din natin yung kapakanan ng iba. Dahil minsan, ako rin, gusto ko rin na gusto magpaturo kay Tanli na yung maging instrumento para sa Panginoon. Pero sabi ko, hindi naman yung nagiging masaya, kundi yung isipin mo rin, isipin natin yung kapakanan ng inano sa atin ng Panginoon. And bilang tayo yung mga leader, para naman. Pero yung pagtugtog, gusto ko, pero yung gitara ayaw naman sa akin. At yung lagi naman naawagan, pero mayroon pa rin nagawa ng Diyos kahit talento, yung ibang talento ibigay po sa atin. Ewan po, ganun po yung yung mga natin, natuturuan din natin para yung si Lord ay laging nagagalak at nakikita niya yung mga ginagawa natin na yung mga binibigay natin tinuturo dito sa mundong ito. Amen? Amen po. Palapag po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo at muli tayong manalangin para sa ating. Yes, Father God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa binigay mo, Panginoon, na ipinahagi po, Panginoon, na isilir, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon, itong verse na ito, Lord Father God. Nakikita mo, Panginoon, ang aming buhay, Lord Father God, na binibigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, na nakakasalmuhan namin, Panginoon, ng mga katrabaho namin, o mga kaibigan, Lord Father God, na binibigyan namin sila ng bawa na mga salita mo, Lord Father God, upang may bahagi namin o itinuturo namin, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran mo na narito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, at palakasin, Panginoon din, Panginoon. Sa oras na ito, Lord Father God, sa umaga ito, Panginoon, yung mensahe, Panginoon, na maririnig namin, Panginoon,
ay aming samahan mo kami, Panginoon, upang tingin mo, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord Father God. Upang sa ganun, Panginoon, ay may bahagi din namin, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Lord Father God, sa eskwela, katrabaho, Panginoon, na isang ikaw lagi, Panginoon, yung humigit na po sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you po, Lord, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord Father God. At dalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatiran pa namin na wala pa rin dito, Lord Father God. Gabayan mo sila, Panginoon. Galing mo sila dito, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglalakad, pagbabiyahe, Lord Father God. Salamat po, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, yung magdadala ng iyong mensahe, Lord Father God, ang aming pastor, Lord Father God. Tago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Lord Father God. Ang sa kanang, Panginoon, ay iyong mga mensahe. Mensahe mo lang, Panginoon, yung aming maririnig, Panginoon. Pagpalain mo siya, Lord Father God. Sa puman ng kanyang mga pamilya, Panginoon, bless mo si sila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa simbahan ito, Panginoon, ay wala pong makakadlang, Panginoon. Wala pong magagawa yung kaaway namin, Lord Father God. Panginoon, dahil mayroon kaming Diyos na malakas, Panginoon. At may Diyos kami makapangyarihan, Lord Father God. Kaya dalangin din namin, Panginoon, nung tumutugtog, Panginoon, sa iyong Lord Father God, aawitan ka namin, Panginoon, ng puso namin, Panginoon. Isisigaw namin, Panginoon, yung aming kakayanan, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, yung nagbigay ng talento po sa aming mga buhay, Panginoon. Ang bawat isa na narito, Panginoon, alam mo pa lang, Panginoon, na may mga talento, Panginoon. Bagkus, Panginoon, sa araw na darating, Panginoon, ay magagamit mo rin sila, Panginoon. Kaya po, Panginoon, salamat po muli, pinabalik namin po, Panginoon, ang papurit pasasalamat sa iyo at pagsamba, Lord Father God. In Jesus' mighty name. Amen. At tuloy po tayo po happy Sunday po sa lahat. Ayan, let's greet muna yung ating mga katabi na peaceful morning sa atin. Ayan, peaceful morning. Ayan, pwede natin kabayan. Kapiran. Ayan, peace bomb. Ayan. Ayan, thank you, Lord, sa oras na to, Lord, na nilaan niya para sa atin, and He allow us, and safe tayo buong week. Amen po ba? Ayan, sino dito nakatanggap na mga blessing last week? Ayan, sino makakatanggap at makakatanggap ba? Ayan, let's recall po ano yung message last week. Sino hindi nakakaalala? Last week, New Year, first Sunday of the year, sabi, bagong taon, bagong buhay. Ayan, medyo sinisinok pa. Ayan. Sino dito ang nagbabagong buhay or nagbagong buhay na? Ayan, amen? Or nasa process pa, lifestyle, magbabago. Ayan, syempre with Jesus yan. And, yan, thank you, Lord. And nakangiti ang Panginoon. He is happy ngayon na nandito kayo lahat. At yun, handang makinig sa kanyang mga salita to give praise and worship. And yung goal natin na mas lumalim pa yung faith natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? Yan, sama-sama natin ang ating mga kamay. Sama-sama tayo umawit sa Panginoon. Let's give praise and worship sa ating Panginoon. Let's keep it perfect. Amen, amen. And He cleanse us na. He free us. Binigyan na tayo ng bagong buhay. And now, ang challenge sa akin is, where to move? Will you move forward to God? Or will you be backward na yung babalik tayo? Mga kapatid, sama-sama tayo. Umakas sa ating Panginoon. Let's move forward. Let's give praise and worship sa ating Panginoon. Let's say, a change. Let's sing, my chains fell off. My chains fell off. My heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. 'Cause you gave everything for me. Oh God. You give everything to me. You give everything to me.
it's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back. It's my chance, so my heart will free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. I'll leave you about anything. 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. So now, it's my chance to live, my heart was free. So now, I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. I'll leave you about anything. 'Cause you gave everything for me. 'Cause you gave everything for me. We are feeling it. We're not feeling it. Don't know the same. Love, I'm breathing it. I'm breathing again. Free to be. I'm free to love you. Breathing again. I'm free again. I'm free to be. I'm free to love you. Breathe again. Breathe again. I'm free to be. I'm free to love you. It's about I'm free again. Breathe again. Free to be. I'm free to love you. Breathe again. Breathe again. I'm free to be. I'm free to love you. Breathe again. Breathe again. I'm free to be. I'm free to love you. My chains fell up, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, I can't even. 'Cause you gave everything for me. 'Cause you gave everything for me. My chains fell out, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, I can't be. 'Cause you gave everything for me. 'Cause you gave everything for me. I'm free to love you. Breathe What's your message coming out last week? Para kayo magtagumpay sa bagong buhay na to, to new life is we believe sa iyo, Panginoon. Maniwala kami. To have faith in you, O Lord. Manampalataya kami. And syempre, sabi nga, this change starts within us. Sa sarili natin. And after that, we approach the throne of the Lord, in front of Him. We humble ourselves. The Lord, we need you. We need you beside me, O Lord, sa lakad natin sa path ng righteousness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The salvation, O Lord. Ang challenge na sa atin, the encouragement is nung natanggap na natin yung new life, yung salvation na binigay ng ating Panginoon,
what we do next? Anong gagawin natin? Are we babalik ba tayo? Or move tayo forward with Jesus? Yun lang yun, mga kapatid. Naungusap sa ating Panginoon na, let's move forward. Pagpatuloy tayo. Patuloy natin yung kailangan. Let's not go. Sumago yung ating mga feet. And to use us to spread love, yung love na naranasan natin sa ibang tao naman. Kapatid, let's sing. Kapag naranasan mo, listen to your creative world, God Almighty. Holy Spirit, conceiving Christ your Son, Jesus must stay now. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is true and one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus on high. Suffered and crucified, forgive me sins in this people. Instead into darkness, forever seated life. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. And my God is real and one. I believe in the resurrection, that we will rise again.
Hallelujah. Yung pa lang sa umawit tayo, nakaka-bless na. Amen? Amen po. Nakakawala po yung mga pagod natin, yung mga nakarang araw. Kaya sa umaga nito, dumako po tayo sa pasasalamat. Sino po yung gustong magpapasalamat po? Dami, isa lang. Hello, Brother Arnel. Sa magandang umaga at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa biyaya niya, sa buhay, sa bawat araw na binibigay niya sa akin, sa aming pamilya, lalong-lalo na po sa aking mga kapatiran dito sa simbahan. Maraming salamat po sa Panginoon dahil na kung sa last prayer meeting, namin sila. Hindi ko kumano yung maalala yung pangalan po nila. Kaya salamat po sa kapatid natin si James Solarte sa kanyang pag-invite sa mga taong ito na nagbibigay kalakasan din, lalo-lalo na sa tulad na naghihina, na nananamlay, pero dumarating ang pagkakataon dahil sa ibang tao, nagiging isang kalakasan kayo sa katulad namin, nagbibigay din ng kung saan tao lang tayo upang hindi maramdaman natin kung ano ang nagiging dahilan ng ating panghina. Siguro dahil sa mga kapatid natin na minsan, nagbibigay sa atin ng katisuran at nagbibigay din sila ng isang bagay ng kalakasan. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya niya, sa kalakasan ng loob at kalakasan din ng bawat araw ng pamumuhay na ito. Salamat, salamat. Marami pong salamat. Wala akong masasabi kundi salamat sa Panginoon. Amen. Ayun. Lagi natin unahin yung pasasalamat galing sa ating Panginoon. Meron pa po. Para pag po natin si Sister Makita. Blessed Sunday po. Ayan, praise and thanks be to God. Sabi ko, Lord, sige po ba wala nagtaas? Magpapatotoo po ako. Saan dito po ako? Ayun po, praise God po na una na andito po ako ulit. And I think wait lang po ako ulit nakadating ng maaga. So praise God po. Ayun. Thank you po kasi meron pa naninig po. Ayun po. So nakabalik po kasi kami sa doctor nung Monday, and then dalawa po pala yung infection ko sa respiratory at sa urinary, kaya po medyo matapang po yung mga gamot ko. Tapos nag-aana na rin po ako, parang kami Ate Jenny nag-i-inhaler lang. Pero thank you po kay Lord kasi sobrang pagod, sobrang hirap. And syempre naalala ko po, bagong taon, absent na naman po sa work po. Sabi ko pa, sabi ni Teacher Margie, kesa pilitin mo, tapos hindi ka naman makaperform, sabi niya parang focus on getting better muna kasi kailangan din po natin ng physical na kalusugan po. So yun po, inano ko po, 3 days mo sick leave. Pagbalik ko po, doon pa rin naman yung mga trabaho po. Pero thank you po kay Lord sa favor po, sa work po, and sa prayers po, thank you po. At ito po, may mga nararamdaman po, pero patuloy lang po i-claim na araw-araw po ay pinapalakas at pinapagaling po tayo ni Lord. Yun po, praise God po. And, isa lang po, gusto ko talaga po kasi i-share. At medyo weird po siya, but God wants me to share. Binigyan po ako ni Ate Jenny ng gift po. Hindi ko nadala. Cute po siya na stuffed toy. Sinare ko po ito sa aming tahanang bahay sambahan. Cute po siya na octopus. Nakasmile po siya. And then alam niyo po yung stuffed toy na nare-reverse. So pagbaliktad mo, sabi ko dati, ay parang clown na. Di ba po yung clown? Parang masaya sa labas, yung pala malungkot sa loob. Kasi hindi po siya sad face. So ito, hindi po siya sad face. Siya po yung angry face. So parang sabi ko, wow, Lord, I want to remind everyone, kasi madalas ko ito ginagawa dati sa prompting ni Lord, na
every day po, through the simplest things, He speaks with us po. And talaga rebuke ako. Sabi ko parang, ako yan, no? Nakikita niya, nakakatawa. Pero, posible palang madaming sa puso ko po ay may, hindi ko pa alam, pwedeng galit, unforgiveness, pwedeng bitterness. And yun din po yung tinatry ko pong aralin because anger po is an emotion po. Pag naramdaman mo siya, hindi pa siya kasalanan. Feeling pa lang po siya. But when you act on it, hindi mo na-control, posible po siyang mag-lead into sin. And so many times po, alam naman po yun ng marami sa atin, lalo na yung mga kapatiran ko dito na isa po sa struggle ko po is yung pag-control ko ng emotion. Yun nga po is anger, yung pag nag-aaway kami ni Lola, alam ko nila yun, or ni Papa Ayos. So, ano po siya, it's a reminder po na lagi po pa-search kay God yung heart po natin because baka doon po pala. And maraming beses po yan, pinaalala po ni Lord, akala ko po yung mga dating wala na isang araw po papaalala niya, paparamdam niya ako sa'yo para ipaalam sa'yo na anak, hindi mo pa talaga pala naisusuko. Or baka may nangyaring bago, dinagdag ko po doon. So, yun po, very important po. Kaya po, ang sharing po namin ng is guard your heart po because out of it comes all the issues of life. So yun lang po na yun po, itingnan po natin na gano'n din po pala. Siyempre nandun siya sa loob, no? So, pangit din naman siguro kung sinusuppress. So, I'm praying po is for the Lord to teach us how to handle anger. Kasi there's a right way to handle anger. Hindi po siya talaga naman. Emotion po siya eh. Kasama po siya nung nilikha po tayo. Kaya thank you po kay Ate Jenny. Ang kikit po nung gift po niya. And sobrang amazing po when God works po and when we allow Him to communicate, to speak with us po. So yun po. Sana po may napulot po kayo. Nakakaya yung totoo. Pero ano po talaga, thank you po kay Lord na talagang pinashare po niya sa araw na ito. And thank you po sa lahat. God bless po sa ating. To God be all the glory. Thank you po. Salamat po sa mga nagpasalamat po sa Lord. Kaya po, yun po, ihanda na po natin yung sa ating mga sarili para po sa mensahe ng ating palakpakan po natin si Pastor Pedro. Thank you, Brother Ron. At magandang umaga po sa lahat. Okay, good morning at welcome po sa ating pong Sunday service, second Sunday na ng 2025. So I pray na makapagsimula tayo ng tuloy-tuloy, no, na walang magiging hadlang, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayong umagang ito, as we celebrate ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa araw ng Sunday, ay magpapatuloy po tayo sa mensahe ng Panginoon. And ay balikan ko lang ng konti yung message last Sunday. Ano yung message last Sunday? Bagong buhay, bagong taon, bagong buhay. And then mayroong tatlong points doon na para sa mga hindi nakadalo nung last Sunday. No, ang gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay magbagong buhay na. Okay? Kaya nga lamang mayroong tatlong dahilan bakit hindi makapagbagong buhay. Yung unang point natin, yung kasalanan, no? Yung forgiveness. No, akala kasi ng ibang mga tao, kapag nagkasalanan, especially kapag mabibigat na kasalanan, ay para bang hindi na kayang patawarin ng Panginoong Diyos. Okay, nagkakamali sila, kaya bumabalik-balik ulit dito, pag nagkasala, ay baka hindi na ako patawarin ng Panginoong Diyos. Hindi makapagbagong buhay. Kasi binabalikan lagi yung kasalanan niya. Katotohanan, no, sabi ko nga nung last Sunday, tignan lang natin yung cross, at balikan po natin yung tinako ang Panginoong Jesucristo dito, wala nang bawian doon. No? Ang gagawin lang po natin sa Kanya ay manampalataya. Okay? Humingi ng kapatawaran at pilitin natin. At huwag natin tignan yung sarili natin bilang mga perfectong tao. Kasi tayo yung mga tao na nagkakasala. Hindi man physically, hindi man kagawa, nagkakasala pa rin tayo sa isip, sa damdamin. Okay?
So, as long as tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, no? Ang Panginoong Diyos ay nalulugod po sa atin. Okay? Hindi tayo perfecto pag po natin. Number 2, ino-offer sa atin ni Lord yung freedom. Gusto ng Diyos na makalaya na tayo. Okay? Makalaya tayo sa kasi akala natin malaya tayo, hindi po ba? Example ko nung nakaraan, isang nakagulong at yung mga tao sa labas. Okay? Akala natin nasa labas tayo, malaya tayo, pero hindi natin alam bilang isang Kristiyano, tayo ay napakulong sa mga kasalanan. Okay? Palayain na natin yung mga sarili po natin sa anumang kasalanan. Galit, sama ng loob, inggit, hindi pagpapatawad, mga ganun bagay. Palayain natin yung pinapalayan na tayo ng Panginoon. Then number 3, yun yung kapayapaan. Okay? Yun yung pamalas ng Panginoong Jesucristo sa atin. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Di po ba? John 14:27. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad at sana sa ating lahat, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundong ito. So, iba. Kapag yung kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, kahit anong mangyari dito sa mundong ito, anong mangyari sa kinaharap po natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat yun yung ipinamana sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, so moving forward, tayo pong lahat ay tumayo sa message ni Lord ngayong umaga ito. Tayo matatagpuan sa Galatia, chapter 6, 9 to 10. O sa Galatians, chapter 6, verses 9 hanggang 10. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayong magbasa. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating sa panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo pong natin yumukot manalangin. Purihin kaming Diyos sa umagang ito. Pasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan, sa mga biyaya na amin natanggap mula pa nung kami gumising. Salamat Lord sa mga pagkakataon na binibigay mo po sa amin na baguhin ang aming buhay. Patuloy nga o Lord na maranasan po namin ang iyong pong katapatan at ang iyong dakilang pagmamahal. At patuloy na gamitin mo rin kami para sa ibang mga tao, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami sa aming pong pagsisipong ito. Patuloy na inyong mga salita, ang iyong mga mensahe, ang aming makita, anumang gawa ng kaaway, ay tinataboy po namin sa lugar na ito. At ang karunungan na nanggagaling sa igawad mo nga sa aming Panginoon, upang hindi lamang po namin mabasa ang iyong mga salita, hindi lamang namin ito marinig, kundi tunay nga na makuha po namin ang tunay na pahulugan ito upang ito'y maging kalakasan po namin habang kami nagpapatuloy na namumuhay bilang mga lingkod mo dito sa mundo ito. Pagpalain mo ang bawat isa at ikaw ang Diyos na maitaas, ikaw ang makapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makapupo na po tayo. Okay, magandang umaga po muli sa inyo lahat. So, this morning, my brothers and sisters, dito sa message ng Panginoong Diyos natin, papasahin ko po ulit, no? Paki-backward lang po. Buti nga natagpuan ko itong message na ito. No? Buti natagpuan ko kasi mahirap hanapin ito kasi galak siya. Galak siya. Galak. Buti natagpuan ko eh, no? Okay. Okay. Ano lang, pang-pag-isip lang. Yung Bible naman, yung aklat ng Bible naman na madaling matagpuan, ano naman? Para makumpleto, kasi ito mahirap matagpuan. Sino naman yung Bible, book na madaling matagpuan? Si John. Kasi andyan lang lagi, di ba? John. Okay, nakuha niyo, nagising na po kayo. Pwede tayo magsimula. Okay, so ngayong umagang ito, babasahin ko para tayo ma-encourage at magpatuloy pa, no? Na magalap, patuloy na makagawa ng kabutihan. Kasi yung purpose
kung bakit tayo ginawa o tinawag ng Diyos bilang mananampalataya ay para gumawa ng kabutihan. Amen? Sino tinawag ng Diyos para gumawa ng kasamaan? Wala, di ba ba? Dahil tayo tinawag para gumawa ng mabuti. Maliit man na kabutihan o malaki ay nalulugod ng Panginoong Diyos. Okay? So sabi ng ulit ng Panginoong Diyos, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo susuko. Yan yung promise ni Lord sa atin. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi nakakapagod minsan talaga yung gumawa ng mabuti. Tama? Yung gawa ka ng mabuti, parang pakiramdam mo parang useless, parang walang nangyayari. Okay, pero ang pangako ng Panginoong Diyos sa atin, sapagkat pagdating ng takdang panahon, kung hindi tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So, ganun naman pala yun, di ba? Okay. Kaya nga, sabi dito, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo mabuti sa lahat ng tao. Take note. May sinabi mo ba dito na specific na tao lang yung gagawa natin na mabuti? Wala, di ba? Sa bawat pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kaibigan mo man yan, kapamilya mo man yan, kapitbahay mo, kaaway mo, no, utos ng Panginoong Diyos, naman mo lang mabuti. Kaya ba natin? Okay. Kaya ba natin? Amen. Kapatid na naman yung salita kong we. Yung kaaway mo ba, kaya mo naman na mabuti? Amen. Okay. Kaya natin. Okay. Dito, lahat ng tao yan, no? Pero, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Gagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, pero sabi ng Panginoon, lalo na. Okay, sa loob ng pamilya, example lang po natin. Nabanggit ko na rin ito ilang beses na hindi ko ba. Yung gawa tayo ng gawa na mabuti sa ibang tao, pero sa loob ng pamilya natin, hindi tayo gumagawa. Sa tingin po ba natin mabuti yung ginagawa natin? Hindi, di po ba? Dapat simulan po muna natin sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng simbahan. Kaya minsan, di ba, minsan i-stop po yung pagtulong sa mga nasalanta ng, naalala nyo nasalanta ng bagyo. May mga lugar. Sabi ko, dito sa loob ng simbahan din natin, tayo din nasalanta, bakit tutulong tayo sa malayo? Eh kung may nangangailangan naman dito na apektuhan din sa loob ng simbahan. Tama? So unahin muna natin, di ba ba? Yung nasa loob ng pamilya, sa loob ng simbahan, and then kung mayroon pang sobra, kaya pa natin tumulong sa ibang tao, gawin natin. Hindi masama po yun. Kasi yun yung utos ng Panginoong Diyos. Okay? Pero kaya nga lang, nakakapagod minsan bilang isang Kristiyano, sabi ko nga sa buhay po natin, ang mensahe ng Panginoong Diyos sa mga ito, pakiforward ko. Huwag kang huminto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang huminto. Okay? Huwag tayong huminto. Okay? Sa paggawa ng mabuti. Okay? Sa ating buhay bilang isang mananampalataya, never po tayo dapat na huminto. Kasi sa ating spiritual journey talaga bilang mananampalataya, dumarating sa point ng buhay po natin na para mapakiramdam natin gusto nang gumiba. Sino dito yung gusto nang gumiba? Sino yung pakiramdam niya dito kapag gumagawa na siya ng mabuti parang walang nangyayari. Gawa ko ng mga walang mabuti pero parang wala namang nangyayari. Naranasan niyo na po ba yun? Okay. Actually, lahat naman tayo naranasan natin yan. Okay? Dumarating sa point ng buhay po natin na talagang parang pakiramdam natin, suko ka na. Susuko na ako. Hihinto na ako. Kasi hindi tayo nakaranas ng may gustong gawin pero nasa kalagitnaan na saka na lang, bukas na lang. Katulad nabanggit ko kanina, diba, ang New Year's resolution mo, magpapatayo ka na. Nasa kalagitnaan na ng taon, June, bigla kang nagdalawang isip, saka na lang, next year na lang. Di ba, meron bang gano'n na ang ganda ng ginagawa mo, pero dahil nahihirapan ka na, saka na lang.
Okay, dito natin malalaman ngayon yan. Kung bakit gusto ng Diyos na huwag tayong huminto. Bibigyan tayo ng reason ni Lord. No? Ngayong umaga nito, 3 R. Okay, na dapat natin malaman ngayong umaga ito bakit hindi tayo dapat huminto. Okay, number 1, huwag na natin patagalin, ang reason. Okay? Reason, bakit hindi tayo kailangan gumibak. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay hindi tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ano yung reason? Mga kapatid, minsan, bakit gusto na natin huminto? Napapagod. Andiyan eh, di ba? Kaya huwag tayong mapagod. Yung worry, di ba, nag-aalala tayo. Okay? Nag-aalala tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa maging ito, yung reason, ito na yung reason, bakit hindi natin kailangan huminto, mga kapatid. Kasi, number 1, hanggang ng point number 1 po natin pag-forward yung worship natin sa Lord. Tayo bilang isang Kristiyano, walang reason para huminto. Pero tayo din kasi yung second nun, yung susunod na sentence in word nun, di ba? Tayo rin pala makikinabang kung hindi tayo hihinto. Okay? Medyo nauutan-utan yung Tagalog ko ngayon kasi madalas kong kausap ko yung boss namin na Chinese. Yung salita niya na Tagalog pa utan-utan, nagagaya na ako. Pinuputol-putol ko din para magkaintindihan ko. Mas naiintindihan niya yung paputol-putol kaysa yung dire-diretsong Tagalog eh. Okay, parang naano rin akala ko kausap ko yung boss ko eh. Okay, so, yun, di ba ba yung reason kung bakit hindi tayo mento kasi yung worship natin sa Panginoon. So, sa paggawa ng mabuti kasi, mga kapatid, ito yung nagiging way para mag-worship natin ang Panginoon. Di ba? Kapag gumagawa tayong mabuti, sabi ko kanina, maliit o malaki, ito, every good thing we do is our worship to the Lord. Lahat ng ginagawa po natin mabuti, winu-worship natin si Lord, na itataas natin ang Panginoon. Amen? That is the reason, mga kapatid, na huwag kang huminto. Kahit maliit lang, kahit isang pirasong candy lang yung gumawa kang mabuti. Diba? Kahit tulungan mo yung mga nabibigatan ng dala-dala, gumagawa ka ng mabuti. Dapat ito yung mindset po natin bilang isang Kristiyano. Every time we do good, na-worship natin si Lord. Amen? Dapat yung mindset po natin lahat ganun na ngayong 2025, mga kapatid. Kapag ginagamit po natin yung ating lakas, yung ating treasure, o yung ating mga talent para gumawa ng mabuti na honor po natin si Lord. Kaya lamang minsan nakakapagod, sabi ko nga kanina, na gumawa ng mabuti kasi dumarating sa buhay po natin na gawa tayo ng mabuti. Wala si Cal, saka si Brother Jojo. Gawa ng mabuti si Brother Jojo kay Cal. Pero para bang hindi maganda yung nagiging response ni Cal. Para bang walang pakialam, di ba? Hindi siya nagkikare. Hindi niya na-appreciate yung ginagawang mabuti ni Brother Jojo. Mayroon bang ganun dito? Yung nanay mo, nagpapakahirap, magluto, maglaba, mamalengke, at kung ginagawa niya, pero parang baliwala sa mga anak. Meron na dito naman. Yung mga nanay, magtaas na kamay. Pagagalitan natin yung mga anak ninyo. Or, balik rin natin. Meron naman ditong anak na nagpapakapagod, nagsusunog ng kilay sa pag-aaral, pero hindi naman na-appreciate ng kanilang mga magulang. Taas ang kamay. Pagagalitan natin mga nanay at tatay nyo. Tumaas ang kamay. Ang batang ito. Sino nanay mo? Okay, di po ba? Tama po, di po ba? Nakakapagod, di po ba? Sabi, ayoko na. Hindi naman na-appreciate eh. Meron na dito naman. Aminin natin lahat tayo nakagano'n, di ba? Kahit sa trabaho, minsan, di ba? Kahit yung trabaho ng iba ginagawa mo na, pero hindi na-appreciate pa rin ng mga boss mo, di ba? Nakakapagod. Parang ayoko na. Trabahong minimum na lang ako. Ha? Trabahong minimum. Wala naman eh, di ba? Hindi tinataas yung sweldo ko, pero okay lang, hindi tinataas yung sweldo ko. Yung parang mapansin ka lang, nakakapagod.
Kaya minsan dapat i-appreciate din po natin. Sabi mo sa katabi mo, i-appreciate na kita. Yung ginagawin mo. Ha? Yun yung katotohanan kung bakit maraming Kristiyano ang humihinto sa paggawa ng mabuti. Kasi gawa ng magtao rin yan. Sabi mo sa kanila, tao lang ako. Sabi mo, tao lang ako. Oo. Kailangan ko rin ng mag-push. Kailangan ko rin ng mag-encourage sa akin. Yung pasalamatan ka lang, okay na, di po ba? O yung bitian ka lang niya, okay na, di po ba? O, what more kapag binigyan mo pa ng regalo. Kaya minsan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, huwag natin disisihin yung ibang Kristiyano na umihinto. Dapat encourage mo na. Kapag may nagbigay sa iyo, i-appreciate mo. Mag-thank you ka. Pasalamatan mo. Hindi man exactly nung binigay niya sa iyo, yung ibabalik mo, yung parang bang makita lang na talagang natutuwa ka. Yung response mo, mabuti, positive, hindi negative. Meron kasi ibang tao, di ko pa pag binigyan, nagre-relax. Diba? Minsan kulang, ito lang. O, di ba ba? Okay, di ba parang ko? Di wag na lang. Ayoko nang gumawa ng mabuti. Okay, kung para matulungan natin ibang Kristiyano na mag-worship sa rin sa Panginoon, magpatuloy sa paggawa ng mabuti, dapat mag-response tayo ng mabuti mga kapatid. Okay? Kaya ba natin yon? Kaya natin kasi ang paggawa ng mabuti, sabi ko nga sa inyo kanina, ay namu-worship natin ang Panginoong Diyos. Number 2, under ng point number 1, walk with the Lord. Okay? Yung ating pamumuhay, mga kapatid, ay isang mabuti. Ay isang paraan din para gumawa ng mabuti. Okay? Yung ating pamumuhay kasi, kapag nag-win tayo, minsan na-burn out din talaga tayo. Yung pamumuhay natin, dati namumuhay tayo ngayon sa kalooban ng Diyos, pero lahat ng ginagawa mo, nag-worry ka, gawa ka ng, ito, madalas, napapagod yung maraming Kristiyano, ganito. Ako gumagawa ng mabuti. Ako nagsisimba. Ako umaattend ng prayer meeting. Ako nagbibigay ng tithe, ng offering. Pero, pag tumitingin tayo sa paligid, bakit yung ibang tao hindi naman nagsisimba, hindi naman umaattend, hindi naman nagtatithe? Pero bakit sila yung parang umaasenso? Okay, nangyari na ba sa buhay ko niyan? Yung nakakapagod na kasi namumuhay ka naman ng mabuti, pero ibubumpay mo sa ibang tao, sasama, pero sila yung mayaman. Diba? Sila yung iba-iba, yung cellphone, pabago-bago, kung ano-ano nangyayari sa buhay nila maganda. Yun yung isang problema, mga kapatid, na kung saan ay kinabubuhay po natin. Huwag po tayong mag-alala, mga kapatid. Huwag po tayong mapagod. Okay? Huwag natin tignan yung ibang tao, yung pamumuhay po nila. Gumawa ka lang ng gumawa ng mabuti. Huwag mo i-compare yung sarili mo. Kasi totoong nakakapagod talaga. Hihinto ka. Hihinto ka talaga. Kapag yung pamumuhay ng ibang tao na hindi naman naglilingkod sa Panginoon, mas maganda pa sa'yo, hihinto ka. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoong Diyos, Romans chapter 12 verse 2. Pag-forward po. Huwag kayong makiayon sa takbong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Pag-backward para maintindihan natin, pabasa pa natin. Huwag na tayong makikayon. Okay? Sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kaya hindi pa natin naunawaan kasi hindi pa nabago talaga yung ating pag-iisip. Masyado pa tayong worldly. Di ba? Masyado pa tayong mga sanlibutan. Okay. Kapag naunawaan na natin kung ano yung plano ng Diyos sa atin, hindi ko sinasabi na hindi tayo aasenso, ha? Kasi gusto din ng Diyos na maranasan natin yung material blessing habang nandito pa tayo sa mundong ito. Pero habang wala pa, ha? Kasi minsan, ang buhay po natin, kinukumpare po natin yung iba. Katulad ng isang missionary,
na mission siya na magturo ng English. Yung ganun pamamaraan para ma-reach out niya yung mga tao sa Cambodia. Ito rin story ito. English teacher siya, nag-missionary siya, nag-work siya, pero part-time lang, pero nagtuturo din siya ng teacher ng Word of God. Pero na-compare niya yung sarili niya na mga nag-work lang talaga doon na mas malalaki yung sweldo. Alam niya ang ginawa niya? Iniwanan niya yung kanyang pagiging missionary at nag-full-time siya bilang English teacher doon sa Cambodia. Ang laki na ng sweldo niya. Pero ang tanong, ito ba'y mabuti sa harapan ng Panginoon? Di ba? Hindi talaga design ng puso niya na John. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, walang makapaglilingkod sa kanya ng, di ba, ng dalawang Panginoon, di ba? Ang isa iiwanan niya, ang isa mamahalin niya. Pero sabi ko nga, di ba, hindi ako against kapag nag-full time ka. Pero huwag na huwag yung iiwanan yung pagiging Kristiyano mo. Amen? Mag-full time ka sa kung ano man yung trabaho mo, pero never mo na iiwanan yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pamumuhay mo, yung pamumuhay po natin, nag-worship natin si Lord. Okay? Yung pamumuhay po natin. Okay? Number 2 points po natin. Yung result. Okay? Result. Yung resulta ng ating paghinto, ito, pinaalala sa atin ng Panginoong Diyos ito. So, what is the result when we quit or stop according to Paul? Ano daw yung magiging resulta kapag huminto tayo? Alam niyo, marami po tayong ma-apektan po tayo talaga kapag huminto tayo sa paggawa ng mabuti. Number 1, yung God's perfect timing. Okay? Yung God's perfect timing, mga kapatid. Yung ginamit ni Paul dito sa wikang Ingles, sabi nga, diba, takdang panahon. Kung hindi kayo magsasawa, kayo ay aaning sa takdang panahon. Yung word na ginamit ni Paul doon sa English, yung proper time. So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay mayroong perfect time sa bawat isa sa atin? Meron talaga. Okay? Ito yung mamimiss natin kapag huminto tayo sa paggawa ng mabuti. Yung parang nag-advance tayo, pinuunahan natin na Panginoon. Kasi sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Hindi pwedeng maging yung anak, maging nanay na agad. Kasi minsan na namin kayo makikita mga kabataan ngayon, kung umasta parang nanay na di ba? Or mukhang umasta teacher, advanced, nag-advance. Lalo-lalo na yung mga criminology student. Estudyante pa lang, pero kung umasta, mga pulis na. Di ba ba? Yun ang nangyayari ngayong advance na pinapangunahan natin yung perfect time ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanapan. Okay? Ang tao'y binigyan niya ng paglalasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, sabi dito, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Pwede mo sabihin mo sa kanya, may perfect time. Huwag kang magmadali. May perfect time. Kaya lamang sa generation ngayon, hindi na po siya perfect time di po ba? Kasi yung panahon po kasi natin, generation natin ngayon, may fast food. Di po ba? Kung gusto mong may Grab, may Food Panda, di ba? Puro fast. Okay? Kung gusto mo sumulat, may email, may text. Hindi ka tulad ng panahon ngayon, di ba ba na excited ka kapag sinusulatan ka ng mga jowa mo. Di ba ba ng mga asawa mo na sa ibang bansa? Sobrang excited kasi yung sulat niya darating sa'yo after a month pa. Di ba? Pero ngayon parang walang excitement, di ba ba? Nagagalit ka pa
Kapag nag-text ka, ang tagal na mag-reply. Sino hindi ngayon? Yung haba-haba ng message mo, ang sagot niya, okay. Di ba ba? O, gusto kasi natin fast na ngayon. Lalo na tinuturo din sa atin ng Panginoon yan. Yung resulta ng hindi paghihintay, ang kauuwian noon ay kabuluhan. Especially sa pag-aasawa. Di ba ba? Minsan nagmamadali tayong mag-asawa, minsan nagmamadali tayong mag-boyfriend, girlfriend. Di ba ba? And then after a year, after 2 years, iwalay na. Nagmadali ka eh. Ha? Nagmadali ka, huwag kang magmadali. Ha? Hintayin mo yung perfect time na inilaan sa'yo ng Panginoon. Kasi kapag yung perfect time yung hintay mo, yung oras ng Panginoon, yung oras na iniyangkop sa'yo ng Panginoon, yung blessing aanhin mo. Amen? Sino naniniwala dito? Mga kapatid. So, remember mga kapatid, nung sinabi rin naalala ninyo yung first miracle ni Jesus Christ, di ba itinuro na ng Panginoon doon na may tamang oras. Di ba ang sabi sa John chapter, wala po dyan, hindi ko na ilagay dyan, John chapter 2 verse 4, no, sinabi ni Maria sa kanya, anak, naubos na yung alak. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 2 verse 4, di ba? Huwag kang magmadali. Huwag mo akong pangunahan. May tamang oras. Okay? May tamang oras. Yun yung alalahanin natin lagi mga kapatid. May tamang oras. Kasi yung timing ni Lord is always best talaga. Amen? Best yung timing ng Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayong magmadali. Number 2, under point number 2, God's productive harvest. Okay? God's productive harvest. No, inilarawan ni Pablo yung pag-harvest niyan sa isang farmer. Okay? Sa isang karpentero o ano pa man na matagal maghintay ng harvest, mga kapatid. Ang sabi ng Galatia na binasa po natin ngayon, kung hindi tayo maiinip, hindi tayo magsasawa, mag-harvest po tayo. Okay? Katulad ng isang palay, di po ba? Kaya na inihalimbawa ni Paul sa isang farmer, yung pag-aani, yung paghihintay. So napakahirap ng paghihintay ng isang magsasaka, di po ba? Sino yung mga farmer dito? Mga naranasan na magtanim ng palay. Di ba ba? Napakatagal na proseso, di po ba? Una, magwawasik ka ng buto ng palay, binhi, and then kapag tumubo sila, bubulutin mo. Pagkatapos binulot, parang tatanggalin yung pinakadulo, itatanim ulit. Di ba ba? At habang naghihintay, may mga tumutubo sila. Habang naghihintay ka, tumutubo na yung mga bunga, may mga ibon na kakain doon sa binhi. Pero kapag nag-ani ka na, yung itinanim mo isa, ang dami bunga. Sino dito gusto umani na maraming bunga? Ha? Eh, di damihan mo, sabi mo. Damihan mo, huwag isa lang. Ha? Yung gagawin mo mabuti, huwag isa lang kung gusto mo umani ng marami. Totoo po yun, mga kapatid. Okay? So, lagi po natin magiging productive mga kapatid kapag gumagawa tayo ng mabuti. Sample na lang, di po ba? Kapag gumagawa tayo ng mabuti, huwag natin titignan na nakakapagod. Huwag natin titignan na mawawalan ka. Sa paggawa ng mabuti, ang gumagawa ng mabuti ang nagbibigay, lalong pinagpapala ng Panginoon. Alam mo, bakit hindi mo nararanasan kasi hindi mo pa ginagawa? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pa kasi ginagawa. Ha? You will never experience, mga kapatid, the goodness of God hanggang di mo pa ginagawa. Okay. Kaya nga sa Malakay chapter 3, di ba? Yung pagbibigay, subukan ninyo. Yung word na subukan ninyo. Bakit di ka nakaka-receive ng mga sobra-sobrang pagpapala kasi hindi mo pa ginagawa. Okay? Yun yung isa sa bagay, mga kapatid, na hindi tayo dapat huminto sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung productive, sabi ko nga kung saan mayroong oras, no? Mayroong panahon para tayo mag-harvest ng marami. Katulad ng isang story din ng isang missionary din.
kumuha lang ako ng mga kwento ng mga missionary true story kasi sinagnig ko dito sa paggawa ng mga. May isang missionary sa India naman. Okay, nag-mission siya doon para mag-share ng Word of God. No? Tumagal siya doon ng 3 years. Sa loob ng 3 years, sa nakikita niya parang walang lumalago. Parang walang nangyayari doon sa kanyang ginagawa na pag-mission. Siya pag-share ng Word of God. Alam niyo ang ginawa niya, umuwi siya ng Pilipinas. Iniwanan niya yung mission. And then after a year, nabalitaan niya na doon sa tribe na kanyang pinuntahan, 70% ng mga population doon naging Kristiyano na. Bakit? Kasi meron pa ng isang bata na nataniman ng salita ng Panginoon Diyos, yung batang iyon, yung nagpatuloy sa kanyang paglilingkod doon. Totoo po ito. Isang tribe sa India na iniwanan ng missionary, pero may pipe pa rin siya doon, di ba? Kaya lang, hindi niya na-experience, hindi niya nakita na dumarami yung mga manggagawa ng Diyos doon sa lugar na yon. Gusto niyo ba yun na yung tinanim niyo ibang mga ani? Ha? Gusto niyo ba na hindi niyo ma-experience yung joy? Yung pinagpaguran. Di po ba? Di ba naaraw ka kahit dito sa loob ng simbahan, di po ba? Yung mga dinisciple mo noon, nagiging leaders na, di po ba? Yung mga dinisciple mo, at titigas pa ng ulo noon, nung time na yon. Pero sila na yung nagkukusa ngayon, di po ba? Di ba ang sarap sa pakiramdam? Ang sarap na mayroong may natututo, yun yung pinagsisihan niya. Hindi siya naghintay. Hindi siya, pinili niya na huminto na lang sa ginagawa niya. Tandaan ko ninyo ito, sasabihin ko sa inyo, kung sinimulan niyo na mabuti ang isang bagay, tatapusin ng Diyos na mabuti. Amen? Amen? Kung sinimulan mo ito para kay Lord, ha? Hindi mo man nakikita ngayon yung bunga, maniwala ka. Sabi nga sa Bible, di ba yung binasa natin ngayon, kung hindi ka magsasawa sa takdang panahon, aani ka. Okay? So, dapat yun yung malaman po. Hindi lamang sa mga ginagawa po natin dito sa simbahan, gusto ko sabihin nyo rin ito, kahit sa personal na buhay po ninyo, sa pag-aaral nyo, sa pagtatrabaho ninyo, kung hindi kayo give up, talagang aasenso kayo. Talagang aangat yung buhay mo. Yung istorya ko pa lang, di po ba? No? Ako isang pastor, nung dumating yung pandemic, wala naman face-to-face, at kailangan namin din na magkaroon ng extra income sa family po namin. Ano naging trabaho ko? Marami hindi siguro nakakaalam dito bago ako nakarating dito sa position ko. Ako po ay nagdi-deliver na minsan buhat-buhat ko aparador, aircon sa likod ng motorcycle ko, yung motor ko. Binabiyahe ko yan ng Bulacan, yung pinakamalayo, North Sagaray, narating ko yung North Sagaray, yung down doon. Dahil, alam niyo bakit ako nagdana ng mga ganun? Yun yung mga naiiwanan ng truck, yung mga delivery. Hinahabol po namin para hindi kami magkaroon ng problema doon sa mga kliyente po namin. For almost 2 years, ganun yung trabaho ko. Ulan, umaraw, talagang nasa daan ako, nagmumotor ako. And then dumating yung time opportunity, kailangan ng monitoring supervisor. At isa ako sa nirefer ng boss ko. Di ba ba, hindi habang panahon, andyan ka sa baba. Sabi mo sa kanabi mo, hindi habang panahon, andyan ka sa baba. Okay? Hindi habang panahon, mahihirapan ka. Ha? So, ang daming mga patotoo, like Manny Pacquiao, dito ba? So, na mga naging patotoo na talagang nagpatuloy sila, hindi hadlang, yung pagod, yung hirap, yung katayuan sa buhay para huminto. Eh, lalo pa kaya tayo ngayon, dito sa generation natin. Ang daming sumusuporta sa atin, sa magulang po natin, dito ba? So, bakit ka hihinto? Kung ano pinapagawa sa'yo ng Panginoon, ipagpatuloy mo. Gawin mo, mga kapatid. Amen? Okay, so magiging productive. And then next, God provided opportunity. Ito yon. God provided opportunity. Minsan kasi sa buhay po natin, kapag may ginagawa tayo, yung minsan, di ba, like for example, may ginagawa tayo mabuti, nagtayo tayo negosyo, na bankrupt. Ang tingin kasi natin yon, para bang
mabuti naman yung Lord Bakit na bankrupt? Lagi natin tatandaan ito mga kapatid. Kapag mayroong pintuan na isinira ang Diyos, may bagong pintuan na bubuksan ng Diyos. Amen? Sino naniniwala dito? Amen? Hindi man doon, exactly doon sa na-bankrupt, pero may gagawing pamamaraan ng Panginoong Diyos. Maniwala po tayo, magtiwala po tayo, na hindi isasara ng Diyos ang isang pintuan na hindi siya magbubukas ng ibang pintuan para sa iyo. Paniwala, huwag ka lang magtawa huwag ka lang magtawa. Kasi kung magsasawa ka, hindi mo talaga marireceive, hindi mo ma-experience yung pintuan na gagawin ng Panginoong Diyos. Okay? Next po tayo. Forward na lang. Yung remedy, yung lunas, kung para hindi tayo huminto. So, ano ang gagawin po natin para maiwasan natin yung paghinto sa ating paggawa ng mabuti? And then, gusto ko lang, before ako mag-proceed dito, kasi this will be the last point naman, no, na i-share ko po sa inyo. Gusto ko lang magpasalamat. Actually, hindi ko na dapat ito ipagpapasalamat, pero gusto kong i-share ito sa inyo na hindi sa pamagitan ng material na bagay na binibigay natin sa ibang tao, yun din yung babalik sa atin. Yung paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang kung meron tayo. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang kapag may extra po tayo. Okay? Ang paggawa ng mabuti ay lalong kinalulugdan ng Diyos na kahit tayo nag-iikahos, nagkukulang tayo, pero ginagawa pa rin natin yung mabuti. Amen? Yun yung kabutihan. Kaya meron tayo nababasa minsan sa Facebook, di ba? Yung mga taong walang-wala, pero tumutulong, hindi yung tulong. Anong tawag doon? Pagmamahal. Amen? Yun yung kinalulugdan, mas lalong kinalulugdan ng Panginoon Diyos. Halimbawa ko na lang, siguro si Sister Margie, di ba aware naman po tayo lahat yan. Di ba witness po kami sa paggawa ng mabuti niya, kaya kahit anong kalagayan na pinagdadaanan niya, yung comfort pa rin, yung joy pa rin, andun ang binibigyan ng Panginoon. Talaga, na-witness po namin, kahit yung walang-wala na po kami, or eksakto na lang sa aming buhay. Pag nalaman niya na mayroong isang kapatiran o isang tao na nangangailangan, hindi po pwedeng hindi niya tulungan. And then yung balik naman na witness namin ni Lord, hindi lang yung ingay, hindi lang yung inside. Talagang totoo na kapag nagbalik si Lord ng pagpapala, higit pa doon sa ibinigay natin. Tik-tik, lig-lig pa talaga. And then gusto ko rin pasalamatan kasi alam ko naman, no, na sa buhay po natin talaga mayroon tayo tinagdag. Gusto kong testimony din. And the first one is si Brother Andrew, nung nakaraan di po ba? Naalala niyo po yun, yung first fruit niya. And then itong January, gusto kong pasalamatin, ibalik sa inyo ng Panginoon yung paggawa niyo ng mabuti na kahit nagkukulang kayo, ay ibinibigay niyo pa rin kung ano yung natututunan ninyo. Actually ito, hindi ko sinasabi para magbigay po ang lahat ng first fruit. Kasi ang first fruit, kapag hindi mo ibinigay ito ng usa o pinilit ka lang, wala rin saysay. Amen? Nagulat lang ko last kahapon ulit sa araw si Sister Maribel, nagbigay siya ng part of first fruit niya. Palapahan ko na rin ng Panginoon sa Panginoon. Ayaw ko i-mention na, pero gusto ko ng pasalamatan, yung pasasalamat. And then kanina lang, umuwi ako sa bahay kasi umiikot yung tiyan ko. Pagdating ko sa Sunday school, andun yung Bible ko. Andun si Mel. Nagulat ako, Mel, paano ka nakapasok yan? Nakasarado yun, umalis ako. And then si Mel, no? Nagbigay din ng kanyang first fruit talaga. Pagpalain na yung Panginoon. No? Ito hindi, actually sabi ko nga sa kanya, mas higit na nalulugod ng Panginoon sa iyo. At the same time, makakatulong din sa amin. Thank you, Mel, no, sa buhay mo. Okay? Magpatuloy lang kayo, kasi kung naman yung ginagawa natin mabuti, sabi ko nga sa inyo, kahit walang-wala na kayo, kung gumagawa kayo ng mabuti, hindi lang dito sa ng simbahan, sa community po natin, yung nadadaanan nyo sa kalsada, yung pinupuntahan nyo, hindi lang material na bagay kasi ang pagtulong, ha? Yung talent po natin, yung lakas po natin, yung oras po natin, yun yung
dapat gamitin natin sa mabuti. Useless, binigyan ka ng wisdom ni Lord, pero hindi mo sinishare. Binigyan ka ng malakas na katawan, pero hindi mo sinishare. Di ba ba? Kaya gamitin natin yan, pagpapalain kayo ng Panginoon, babalik ng Panginoon. At meron din mga tao na nandito ngayon, ayaw pa-mention yung kanilang mga pangalan, no? Na talagang gumagawa ng mabuti. Sa amin, maaaring sa ibang tao din gumagawa din sila. Okay? So, yung mga ganung tao na hindi nila pinagsabi. Actually, ako naman nagsabi, kaya huwag kayong mag-alala, may reward pa rin kayo sa langit. Ha? Pero meron iba naman na nandito rin na nag-share ng blessing nila. Pastor, never po niyong sabihin. Wala hindi niyo naman sinabi sa akin na huwag sabihin hindi po ba? So, papapalain pa rin kayo ng Panginoon. Okay, so lastly, remedy o yung lunas para hindi tayo huminto. Ito yung tinuturo sa atin ni Paul ngayong umagang ito. Ano ang gagawin po natin para maiwasan po natin na huminto at di maranasan yung pagpapala? Yun yung pagkasamo ni Paul. Bakit ayaw niya tayo huminto ng paggawa ng mabuti? Kasi ayaw niya na hindi natin maranasan yung pagpapala ng Panginoon. Ha? Ayaw ni Paul na hindi natin maranasan. Actually, si Paul, mga kapatid, siya yung may karapatan lang na mag-witness. Di po ba? Noong panahon niya, nang siya nag-serve sa Lord, nagbabahagi ng Ebanghelyo. Di po ba? Siya yung may karapatan ng Lord. Ayaw ko na, binuhin mo full time, iniwanan ko lahat. Dati akong mataas na may posisyon sa gobyerno. Di ba ba? Pero ngayon ako'y pinipilsikat tama na, pero hindi. Ito yung kanyang number 1 paalala ko sa atin sa Filipos, chapter 3, verse 12 to 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Okay, ulitin ko po ulit, no? Backward muna. Backward po. Ayan, isama. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Okay? Mayroong gantimpala talaga. Okay? Mayroong reward. Nung tinawag tayo ng Panginoong Diyos, naniniwala ko na sa bawat isa sa atin dito, may reward. Amen? Kung hindi tayo hihinto. Pagsumikapan po natin. Okay? Pagsumikapan po natin. Pag-forward po. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimon ko ang nakaraan at sinisikap na makarating sa layunin nais kong makamtan, nagpupunyagi ako sa patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Okay, so summarize yung dalawang verse na yon. Yung pinaka-importante na pinagsisumikapan ni Paul, hindi yung material na bagay. Okay? Amen? Bakit ka ba tinawag ng Panginoong Diyos dito para ikaw ba ay maging milyonaryo? Yes, hindi naman ako against doon. No? Pagdating ng araw, ikaw ay pinakasikat dito sa Cavite. Hindi ako against doon. Pero, dapat yung pagpupunyagi, malalim na word na, di po ba, yung pagsusumikap ay makamtan ko ang buhay na nasa langit. Nabalitaan niyo po yung nangyari sa California? Nadama yung bahay namin doon eh. Diba ba? Diba kung paano nila minok si Lord? Diba ba kung paano nila pinagtawanan si Lord after ng award na yun? After 2 days, grabe. Parang Sodoma at Gomorrah. Sa isang iglap, yung mga bilyonaryo o yung cost ng mga bahay mo na bilyon ang nalaga sa isang iglap na wala. Merong testimony din, di ba na kung napanood ninyo, merong isang bahay na naniniwala sa Panginoon na hindi natupok ng kanyang bahay. Okay.
So ngayon, witness na isang ano na yun, patunay na, di po ba? Na wala tayong magagawa sa mga material na bagay. Hindi dapat yung asamin. Magpasalamat tayo kung meron ka. Kung may trabaho ka, kung may pera ka, kung may bahay ka, kung ano pa man na material na bagay. Pero dapat hindi yun yung pinaka-ninanais mo. Ang pinaka-nanais mong makamtan ay ang buhay na nasa langit. Amen? Yun yung reason, yun yung purpose. Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Hindi para tayo mamuhay dito, immortal dito sa lupa. Sino yung nabalitaan nyo dito na naging Kristiyano hanggang ngayon buhay pa? Walang kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Okay? Lahat natin iiwan natin lang. Pagpasalamat natin Diyos kung meron tayo, pero asamin talaga natin yung buhay na walang hanggan. Yun yung hindi natin pwedeng dapat nakalimutan, na dapat po tayong magpursige. Huwag tayong huminto. Makamtan natin yan, yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay? So, dito, mga kapatid, so, ito yung paalala sa atin ni Paul, mga kapatid, no? Na kaya siya nakapagpatuloy, kasi una, ito dapat magkaroon tayo nito. Number 1, yung desire. Desire mo ba talaga na gumawa ng mabuti? Gusto mo ba talaga? Nais mo ba talaga na maglingkod sa Panginoon? Desire mo ba talaga yung ginagawa mo talaga? Gusto mo? Ha? Dapat magkaroon tayo ng desire katulad ni Paul. Gusto niya yung ginagawa niya. Hindi siya napipilitan. Okay? Sabi sa verse Filipos chapter 13:12a lang, hindi siya nakamtan ko na ang bagay nito. Hindi rin ako ganap, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Diba? Desire talaga niya. Hindi ako ganap. Sabi niya, hindi rin ako ganap na. Gusto niya magpatuloy talaga. Kahit anong mangyari, kahit anong persecution, kahit anong mga problema na pinagdaanan niya, talagang gusto niya na gumawa ng mabuti. And then number 2, yung determination. Ha? Determination. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na kahit anong mangyari, kahit anong mga ibon na kakain ng mga panay mo, gagawa ka pa rin ng paraan para maitaboy, para makapagpatuloy ka. Yung determination. Sabi sa Filipos 12:13, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit sambang ginagawa ko, habang nililimot ko nakaraan sinisikap na marating ang layunin na nais ko makamtan. Talagang gusto niya na marating. Gusto niya maranasan yung pagpapala ng Panginoon niya. And then number 3, devotion. Okay? Devotion talaga, mga kapatid. Yun yung dapat na maipakita sa atin ngayong umagang ito. Yung devotion. First chapter 3, verse 14. Paki-forward po. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpalang pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pagmamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Lagi, mga kapatid, no? Yung sinasabi niya, so mag-focus tayo, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. And kapag natapos, meron akong nabasa, no? Sa ating pagpapatuloy, sa ating paggawa ng mabuti. Meron akong isang nabasa. Ito yung sinulat ng isang anonymous writer, pag-forward. Basahin natin sabay-sabay. One step will take you very far. You've got to keep on walking. One word will tell people who you are. You have to keep on talking. One foot will make you very tall. You have to keep on growing. One trip to church will tell you on. You have to keep on going. Amen? Ang ganda, no? Ang sabi nito, ang isang step daw ay hindi ka makakarating ng malayo. Kailangan mo patuloy na maglakad. Okay? Sa isang madaling salita, sa isang hakbang hindi mo makakamit yung gusto mong marating. Kailangan mong humakbang ka ng humakbang. Kasi minsan, ayoko na. Pagod na ako. Nakatulong ka na mabuti, di ba? Ayoko na, pagod na ako. Okay? Sabi dito, di ba? One word can tell people who you are. Di ba? Sabi, di ba? Hindi ka makikilala ng ibang tao, sasabihin mo, mabuti ako. Eh, yun ang sinabi mo sa ibang tao. Sa tingin mo, makikilala ka pa ng mabuti. So, ano kailangan mo gawin? Ipakilala mo pa. Keep on talking talaga.
kilala mo, ipapakita mo sa kanila kung sino ka bilang anak ng Diyos. And then pangatlo na sinabi niyang manunulat, one foot won't make you very tall, you have to keep on growing. Okay, magpatuloy ka para lumago ka. Okay, and then lastly, yung pag-attend mo daw ng isang church, isang beses lang, hindi mo marinig lahat. Hindi mo maunawaan lahat. Kumating ka sa Sunday service, John 3:16. Doon lang nagtapos. And then, what next? John 3:16 lang alam mo, yun ang narinig mo eh. Akala mo safe ka na, pero mayroon palang kasunod. Yung salvation na binigay sa'yo, hindi nagtatapos sa'yo. Amen? Ipagpapatuloy mo yan. Ipagpapatuloy, mga kapatid. So, anong sabi ni Paul na dapat natin malalasin ngayon para hindi tayo mag-quit, stop? Let's continue to have the desire to know more Christ. Yung desire natin na talaga na kilalanin pa ang Panginoong Jesucristo. And yung determination po natin na kahit anong pagsubok, anong problema, anong pagdaanan po natin, yung mindset po natin, lagi natin mindset po natin na hindi tayo aani kung magsasawa po tayo, kung hindi po tayo. Meron na bang huminto na nakarating sa karoon niya? Sabi niyo sa akin, wala naman siguro pa dito yung uso yung sa selfie picture na makakarating ka na sa ibang lugar. Ha? So, magpatuloy. Yung determination po natin. Kahit ano man, yung gusto ko encourage po kayo. Sinabi ko nito sa inyo kanina.